Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. Isang dekalibre at dagatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang karugtong ng Season 3 na ang ating tatalakayin ay tungkol naman kay Sabi the Filipino Lawyers. At ito po yung taong ito na face reveal na po, mga ka-plastic. At siya yung tinutukoy ni Norman Mangusin na nagpapatibay ng ebidensya na si Sabi Lawyers ay ito na po yung itsura, mga ka-plastic, na naging tamang hinala patuloy ang naging resulta ng pag-iisip ni Norman Mangusin. At nagbalaki pa itong si Monica D, mga ka-plastic. At nag-comment nga sa akin yan sa recent video ko na nagpakilalang siya yung si Maria Monica D, na sa dinidiktahan pa niya ako na ang sabi niya is gawan ko raw ng content para daw malaman kung sino ba talaga itong si the Sabi Filipino Lawyers. Una sa lahat, Maria Monica D, wala po akong credible source kung sino si Sabi Filipino Lawyers. At bumabase lang po ako sa mga lumalabas sa social media, mga ka-plastic. At ang sabi ng mga netizens ay ito po yung larawan na ito, siya mismo yon na nagpapanggap di umano na lawyer, mga ka-plastic, na nasangkot din sa kaso noong 2017. Nilinaw Yan. niyang maganda ang kanyang reputasyon. Tama po ba? Lawyer po ba kayo? No. Pero, if I start to magdodomino yan hanggang taas. Napag-alaman na At ang masakit pa dito, yung boses niya doon sa Facebook page ni Sabi ay magkatugma sa salita ng babaeng ito, na kumpirmadong siya nga po yung taong nagbabiral. That was 2017 na pinailed ng mga media, mga ka-plastic. Siya yung na-headline na ang babae na nagpapakilalang abogado at nag-aalok ng mabilisang annulment ng kasal ay inaresto ng mga araw na yon. So yun, advokasya niya na kumuha ng annulment sa mga OFW. Baga magkaiba man ng terminology ng pagiging scammer ng nilalang na ito, dahil si Norman Mangusin, ang pag-i-scam naman niya ay sa pamamagitan ng pagpapalipad ng pera at ginagamit yung mga emosyon ng mga mahihirap na tao dito sa Pilipinas para makalikom ng pera. Pero iba naman po itong si alias ano ba yung pangalan niya dito? Susan Yance, mga ka-plastic. Iba naman yung kanyang estilo. Ang kanyang estilo, mga ka-plastic, ni Susan Yance, aka the Sabi Filipino Lawyers, ay siya yung siya yung nagpapalakad ng mga annulment sa mga OFW, mga ka-plastic. So wala po akong pinapanigan dito, mga ka-plastic, lalo na kung mali po yung ginawa ng isang tao. Kaya pala recent content ko about dun sa the misteryosong service bell ni Norman Mangusin ay may mga gusto akong kunin na
screenshot or yung mga post ni Sabi. Pero unfortunately, hindi ko na siya ma-scroll up. Pati yung live video niya na The Eagles is landing ay naputol na po yung video. That was nandun po yung pinaka-ebidensya o yung raw footage na nagmula mismo sa kanyang page para mapatunayan na hindi po siya yung inaakusahan ni Norman Mangusin na yung lalaki sa picture na pinapakita niya. Yan. Tingnan natin yun. Asa na ba yung video na yun? Okay. Ito. Yung picture na kung saan ay parang nag-check-in yata itong lalaking ito. That was driver di umano ni Sabi, mga kaplastik. Ayan. Tangina, may mga packs pa si Monica dito, nakakabuisit save. So, ito po yung pinagmamalaki ni Norman Mangusin. That was ito po yun. Dami ko ng sinib. Ito, panoorin natin to. Pagka nagpakita yung pagmumukha mo dyan, pag na-implicate kita, ipakukulong kita. Diretso ka sa kulungan. Maximum 45 days. Mawawaran ka na, makukulong ka na. Eh, simple lang yung hamon ko sa kanya. DM sila. Pretending siyang lawyer. Okay. I-live niya, pakita yung sarili niya. Oh, I'm a lawyer, eto yung ano ko. Oh, sabihin niya ngayon sa akin, Tugi, si Mangusin. On the spot, titigil na ako. Di ba sinasabi nila kaya sila nagkakaganyan? Gusto nila na hindi na ako mag-live para wala na raw ako mabutol na OFW. Yun ang gusto nilang palabasin. O eto, mananalo na sila rito. Titigil na ako mag-live. Ipakita lang niya yung pangit niyang mukha. At sabihin niyang siya si attorney Sabi lawyer. Yun na yun. Titigil na ako. Eh bakit hindi niya gawin yun? Bakit hindi niya gawin? Bakit? Kasi magkakabistuhan. Magkakabistuhan at makukulong siya. Oo. Magkakabistuhan. Di ba? Yan. Kaya pala kampante itong si Norman Mangusin na gusto niyang ipakita yung pagmumukha ni The Sabi Filipino Lawyers dahil kilalang kilala na niya sa boses pa lang. At alam niya kung sino po yung nasa likod ng Facebook page na yon. Kaya nga binigyan siya ng ultimatum 45 days na magpakita siya. Para kung halimbawang mali yung kanyang hinala, ay pwede na siyang tumigil sa pagla-livestream. Kaya tuloy, naging 1 point sa kanya yun. The winner on this situation is Mangusin. Hindi ko sinasabi mga kaplastik na ako ay sumasang-ayon din kay Norman ha. Kasi base nga dyan sa kanyang husga o sa reaksyon niya, nakampante siya na kaya niyang ipaglaban yung sarili niya kung si Sabi Filipino Lawyers lang ang kalaban niya. Mga kaplastik. At dahil dyan mga kaplastik, maraming nadismaya. Marami pong nadismaya dito kay Sabi Filipino Lawyers. At dahil dun, to the rescue pala tong si Macmac Pablo. Mga kaplastik. Dali lang ha. Daming sinave eh. Etong si Macmac Pablo to the rescue about dito kay Susan Yance, mga kaplastik. Alam niyo po, ako talaga nung nalaman ko to, unang sagot ko kagad, wala akong pake. Bakit?
Hindi naman ako naagrabyado ni Susan Yance or ni Atty. Sabi. Mabait naman sa akin si Atty. Sabi. Kapag siya'y naka-live, mag-comment ako, binabati niya naman ako. So, kapag po katulad nun, na-interview niya si Ian, paalab ako, gagamitin ko yung video mo, gagamitin ko sa aking live stream, gagamitin ko sa aking channel, pumayag naman siya. So, walang problema sa akin. Kahit ano pa ang itsura ni Atty. Sabi, kahit ano pa ang kanyang nakaraan, kahit ano pa ang kanyang profesyon, di ba? Wala pong mababago sa akin eh. Hindi po kasi ko yung yung tao na magagalit dahil sa nakaraan o magagalit dahil may nagawang mali. Hindi po. Ako, O, di ba? Mga ka-plastic, that was wrong, mga ka-plastic. Porket umaalyansa sa'yo tong si Susan Yance, mga ka-plastic, makakalimutan mo na mga bahong nakaraan niya. What if kung ginagamit lang niya magpalaki ng kanyang platform sa social media? At ngayon, lumaki na yung platform niya, gagawa na siya ng kabulastugan ngayon. O, sino ngayon ang may responsibilidad sa puntong ito? Dahil binigyan nyo ng daan o binuksan nyo ng pintuan itong si Susan Yance, especially to kay Macmac Pablo, responsibilidad mo na yun. Kasi sabi mo, wala kang pakialam. It doesn't matter if she have meron siyang may nakaraang madilim na kapalaran. Diba? Kaya nga ito yung caption ng isang netizens about kay Susan Yance. Sabi niya, sana ma-approve tong post ko na to this time. This post just 100% advice and opinion. Opinion lang dahil dismayado din ako sa turnout events. First thing, watch the video below. Sana sa lahat ng mga anti-kulaong dyan, especially those people like Makagago o Mark Jason Warna Kulahewa, Bungo TV, The Kings, and many more, sana wag kayong tumulad sa video or stand na ito ni Macmac Pablo. Kung ayaw nyong masira lahat ng buong fanbase nyo from Kulaong Universe. For me, nakapag-blind and one-sided ang opinion niya sa buong video na ito. That was true. Kasi parang isipin mo, galit ka sa scammer. Galit ka dahil maraming naloko yung mga tao. Daming naloko si Kulaong. Tapos kakampi ka sa same thing na ginagawa niya. Kahit pa sabihin mong that was 2017 yun nangyari at hindi naman daw napatunayan at hindi naman daw siya nakulong. So, pabor ba yun? Kung si Norman Mangusin yan, di pa rin nakukulong hanggang ngayon eh. So, ibig sabihin, accepted na po yun. Counted na pala yun. Kaya sana, Macmac Pablo, wag kang magagalit sa aking komentaryo. Kasi, una sa lahat, netizens po yun nag-post. Masisira ang fanbase ni Makagago WhatsAppman dahil sa pinaggagawa mo. Kahit pa sabihin mong hindi kayo kagrupo ni Makagago WhatsAppman, ngayon, ang taktika ngayon ni Norman Mangusin, tinatawag kayong Pod Genius Group. O imagine nyo, Pod Genius Group, sino-sino kayo. Isa ka na doon, Macmac Pablo. At ngayon, kapag na-recognize na yan ng mga bobong fans ni Norman Mangusin, ano na mangyayari sa inyong fanbase? Eh di, nagmukha kayong scammer din. Di ba? Dismayado ko kay Ate Sabi. Nadismaya din ako kay Macmac. O yan, tatuloy pa, quote-unquote ha.
In this video, wala daw siyang pakialam kung si Sabi at Susan ay iisa. Dahil hindi naman daw siya nag-agrabyado ni Sabi o ni Susan. So ibig sabihin, as long as na hindi ko pala siya na-agrabyado, absuelto na pala ako. May tinatawag kasi tayong psychologically terminology doon. Ang tawag doon ay in-base bias. In-group bias pala. In-group bias na kung saan kapag kagrupo ka nila at nakiisa ka sa mga pag-aaklas against dun sa taong kinakaaway nila, and that was tinatawag doon is in-group bias. It doesn't matter if you are tulad ni Norman Mangusin before, as long as hindi mo ako naagrabyado. Di ba ang pangit? So ibig sabihin, pag naagrabyado lang ako, saka lang ako magagalit sa tao. Isipin mo yung mga pinaglalaban nyo, di ba OFW din? Tas OFW to si Sabi yung kanyang binibiktima before. Tapos sasabihin mo, as long as hindi ako makakagrabyado. As long as na hindi ako makagrabyado ni Sabi, ay mabait naman daw siya sa akin. At meron siyang sinabi na the enemy of my enemy is my friend. What the hell? Yun kasi yung toxic culture ng mga Pilipino, lalo-lalo na sa trabaho. Halimbawa sa workplace, may isang tao na galit sa isang katrabaho. At dahil kagalit niya yung katrabaho yun, naghikayat siya, nag-recruit siya ng mga kakampi. Hindi niya alam yung kasama niya mas malala pa doon sa kinagagalitan niya. At may ginagawang kademonyohan din doon sa trabaho. Dahil nakasagasa ng damdamin yung taong tinitira niya, kaya yun lang ang kanyang titirahin. While yung taong gumagawa ng lantarang kademonyohan sa trabaho, ay hindi niya tinira kasi tropa daw niya. As long as hindi daw siya naagrabyado. So ganun yung terminology. Una, dahil sa pang-i-scam niya sa OFW base sa mga video nyo. Ano ang ginawa ni Susan base sa balita na nag-scam ng OFW? Ng mga OFW. Same modus operandi, hindi ba? Manloloko ng OFW. Yan ang sabi sa post. Galit ako kay Kulaong pero hindi niya ako naagrabyado. Galit tayo kay Kulaong pero ilan lang sa atin yung naagrabyado niya. So napaka-negative point ni Makmak dito. Na hindi siya galit kay Susan o Sabi the Filipino lawyers dahil hindi naman daw siya inagrabyado ni Sabi. Dahil kami galit kay Kulaong. Kahit di kami inagrabyado pero na-encourage kami dahil sa mga pinagsasasabi nyo. For me, it's a 90% that si Sabi and Susan ay iisa. Nakadagdag ng factor pa yung nagpaka-defensive niya at pagde-deactivate which confirm guilt. O diba? Lalo na ngayon, nag-delete siya ng mga some of posts sa social media. Na magla-livestream daw siya ngayong araw na ito, January 7, 2026, ng bandang alas 4 ng hapon. Pero inabangan yon ng mga netizens. Walang naging livestream that time. Siguro may nanulsol sa kanyang vlogger at chinat siya, huwag ka na mag-livestream kasi mainit ang mata ng mga netizens sa'yo. Ayan. Why? Galit tayo kay Kulaong dahil puro siya pambabanta. Yep.
puro pagbabanta din si Sabi like kakakarnihin, itutumba and so on. Pangalawa, galit kayo kay Kulaong dahil nagsisinungaling. Yet, nung nahuli siya sa bell, unang sinabi niya is hindi niya kilala yung tao na nasa bell. Then hinahanap niya yung pakuno kung sino man yun. Then biglang sinabi niya sa next post niya, ano naman daw kung tauhan niya ngayon. It doesn't erase the fact that lumabag si Kulaong sa data privacy. Paano lumabag sa data privacy? Naka-public domain yung kanyang channel. Diba? Bobong nila lang. Then finally, bigla niyang sinabi na kapatid niya daw yung nasa bell at humanda si Kulaong dahil nilabas na yung muka ng kapatid niya. Super fuck up for me. Pangatlo, mga kaplastik, hilig ni Kulaong na maglabas ng personal data kagaya ng ginawa niya sa papeles nung sasakyan ni MG. Yet umorder siya ng PSA ni Kulaong at pinost niya din. Ay nako. Mahilig mag-name drop si Kulaong yet super hilig din ni Sabi na mag-name drop or magbanggit ng mga weird shit like congressman etc. na minsan hindi na din kapanipaniwala. Sa lahat ng anti-Kulaong, siya lang yung ganyan. It comes to the conclusion na what if ginagamit niya lang yung buong Kulaong universe just to get more reach and more prospect na OFW? Diba? Tama? Parehas kami ng iniisip ng netizens na to na nagngangalang Severus Hikikomori. Tama yun. Paano kung nagka-cloud chasing lang siya? Ginagamit kayong mga group, Podgenius group. Ngayon, pag nakuha na nila yung impression ng mga tao at napaniwala na naman niya na anti-Kulaong siya, ganun din ang gagawin. Hindi nasira na naman kayo, mga kaplastik. Dahil mostly OFW ang audience ni MG noong iba pang vloggers. Diba? Tama. Dahil halos lahat ng mga nanonood kay Makagago ngayon ay mostly 100% mga OFW yun. At kahit sa akin din mga kaplastik, nakikita ko kasi sa audience ko na may mga ibang bansang nanonood sa akin. That was mga OFW yun mga kaplastik. Hindi ko alam kung ako lang ba ito, pero sa sinabi ko from 1 to 4, lahat ng characteristics ni Kulaong at ni Sabi ay iisa. Pares lang naman ang halang ng mga bituka ng mga scammer Magpapataas ng fan base, papalaki ng views at ng followers. At sinasabi niya sa post niya na hindi daw siya interesadong i-content si Kulaong pero madalas siyang nagpo-post. At dinedepensa lagi niya ang sarili niya. At madalas niyang nila-livestream si Kulaong sa kanyang YouTube channel. So anong tawag dun? Diba? Cognitive dissonance? Nakakatawa pala si Kulaong at si Susan. Iisa din pala ang target, OFW. Nakakaawa nga yung OFW mga kaplastik Hindi naman ganun kalakihan ng mga kinikita niyan tapos nanakawan niyo pa ng pera. I hope na sa iba pang vloggers dyan or anything na wag kayo mag-comment or maging neutral kayo when it comes to Ate Sabi. For me, parang nabubulag ng hatred si Makmak sa video na to. Kaya naging blindsided na siya kung bakit nga ba big deal ang pagkakakilanlan ni Sabi at ni Susan. Dahil si Susan nag-scam ng mga OFW at hindi tunay na abogado. Si Norman naman nang i-scam ng OFW at hindi tunay na Marcos.
Si Norman ginagamit ang pagka-Marcos para mang-scam. Si Susan naman ginagamit ang pagka-abogado para mang-scam. 'Di ba? Mostly naman pag scammer ka, ano bang ginagawa mo? Nagpapalit ka ng pangalan o ng personalidad para tumaas ang tingin sa iyo ng mga tao. Kailangan mong taasan din ang iyong personalidad. And that was ginagamit ni Norman ang apelidong Marcos. At si Susan naman, ginagamit naman niya ang posisyon ng pagka-abogado daw. Abogaga. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na wala kang pakialam kung ano man ang past ni Susan kung siya man si Sabi. Dahil una, paano mo masasabing nagbago na siya? Dahil lang ba sa binabatikos niya din si Norman? Or anti-unti niyang siguro kinukuha yung mga prospect ni Norman? O yung prospect ng mga viewers ni Makagago? O ni Makmak Pablo? Ni The Kings? O ni O ni sino ba yung iba pang vlogger? Si Jaime Solis? Sino pa ba? Ang dami, di ba? Si Mighty Manong. Di ba? For me, nalalaman ko lang na nagbabago na siya if she will go out and clear her name. Mas maganda nga, wag na siya magpakita sa social media at delete na niya yung Facebook account niya bago pa siya makulong. Kasi nanganganib na siya kay Kulaong eh. Kaya nga lakas ng loob siyang batikusin eh. Diba binigyan siya ng ultimatum 45 days. Kundi todas na siya sa 45 days. Eh di nagbuka siyang manok ngayon 45 days. Pakita niyang dismiss lahat ng kaso niya from the past if siya naman si Susan. O kaya pakita niyang legit na abogado na siya kagaya ng kine-claim niya. And repent at wag nang gagayahin ng ways ni Kulaong. You guys all need to be better than that. Especially sa'yo, Makmak Pablo. Kagaya ng sinabi nyo, di naman bobo yung mga tao. Ayan, haba ng content ko, no? At ito po yung kumakalat na balita. Ayan, panoorin natin yung video na. Nakuha sa entrapment ito ang video at mga larawan na kuha sa entrapment operation ng Manila Police District General Assignment and Investigation Section sa nagpakilalang abogado na si Susan Yance noong September 26. Mabilis na Lipat lang. pagpapanal ng kasal ang umani kanyang expertise. PD, non-appearance, ganun yung mga ano niya. Nahikayat ni Yance ang ilang tao sa kanyang Facebook at website na Philippines Annulment Process. Nakasaad sa kanyang page na gusto niyang tulungan ng mga OFW na naluloko ng kanilang mga abogado at napapaniwalang legal sa Pilipinas sa pakikipag-divorce sa ibang bansa. 5 biktima ni Yance ang nagsampa ng reklamo sa MPD. Kabilang na isang attorney Alice Villanueva na siyang ginagamit umanong pangalan ni Yance. Kasi before I learned na gumagamit ng pangalan ko. Kwento pa ng abogado ng Court of Appeals, nakuha ni Yance Tingnan nyo, nanggamit pa talaga ng pangalan ng ibang attorney. Naklam po siya, sabi sa inyo, hindi hindi talaga credible tong si Savi. Hindi, kasi turn off talaga ako sa kanya simula nung heritage. Nung inano niya. Nung pinuntahan niya, The Eagle Has Landed, See What Breakfast, tapos sobrang dismayado ako sa kanya. number niya, kaya nakumbinsi nito ang mga biktima na lehitimo siyang abogado. Manggagamit pa, no? IDC number ang identity number ng bawat abogado sa bansa. Sobrang galing daw, sobrang eloquent, sobrang well adept sa provisions. Meron ba naman nagla-live siya sa Starbucks daw sa Pasay. Ang sabi niya, dito ako ngayon sa Starbucks, nagbe-breakfast, gutom na gutom ako. Natulog kasi ako sa loob ng kotse, ng sasakyan. Kasi natatakot daw siya na ibigay yung key card niya daw ng mga staff
kay Kulaong, kay Gusgusin. Kaya natulog siya sa parking lot. Tapos, Invento. gulat-gulat ka na lang sa background niya, biglang may mga asong tumahol. Parang mga shih tzu maliliit, parang chihuahua, mga ganun. Tapos, Tangina, huli agad. Doon pa lang, panalo na yung mga bashers niya. Pati si Kulaang tuloy, lumakas ang kumpiyansa dahil sa kabobohan niya. Diba? lambing-lambing niya, sabi niya, nasa bahay ako, nasa bahay pala ako. Doon turn off na ako talaga. Nung sinabi niya yun, binalikan ko yung live niya YouTube. Ginawa niya, wala. Hinide niya. Private or Dinilit na. deleted, I don't know. Wala na yung sinabi niyang ganun sa live. Wala siyang bayag. Ang annulment process. Ayon pa sa MPD, Babae pala siya. pumunta sa 15 biktima na loko ni Yance at karamihan ng mga OFW. Humarap naman sa news team si Yance at nilinaw niyang maganda ang kanyang reputasyon. Tama po ba? Lawyer po ba kayo? No. Oo. Pero, if I start to talk, magdodomino yan hanggang taas. Napag-alaman na dati umanong call center agent Pakinggan nyo yung boses, takpan nyo yung mga mata nyo, dudes. Tama. Sabi Boses sa'yo, pa lang eh. boses niya yan, siya yan. Kaya nga nakilala siya ni Norman Mangusin eh. Diba? Tumaas ang kumpiyansa niya eh. Kilala niya yung taong to eh. Ang tawag nga niya dito, baklang matabang babae daw eh. Matabang bakla daw na ano. Hindi, ewan ko something na sinabi ni Norman yun eh. If I start to talk, OFW. Humarap naman sa news team si Yance at nilinaw niyang yung maganda ang boses kanyang niya. reputasyon. po ba? Lawyer po ba kayo? No. Pero, if I start to talk, magdodomino yan hanggang Napag-alaman na dati umanong call center agent at law student si Yance. Large-scale estafa ang sinampang kaso laban kay Yance. Habang problemado pa rin ang karamihan sa mga biktima, lalo't nangutang lang sila pambayad sa annulment fee. Ayun. Makmak Pablo. Large scale stapa. Baka balang araw, ninanakawan na kayo ng mga fanbase nyo dyan. At ginagawa niyang puhunan ng tiwala. Gaya nga ng rap ni Balakid. Namumuhunan ng tiwala para manghudas. Ayan, may anay na kayo sa group. Talagang di naman nawawala sa isang grupo na may anay, mga kaplastik eh. Ngayon, a-allowed mo pa ba sila magkomentaryo? Baka wala na. Diba? At dahil dyan, mga kaplastik, ganito yung example ng pagiging tagapagtanggol ni Makmak Pablo sa mga kay Sabi. Eto. Siraulong to. Nakalimutan nyo na ba na napakaraming players ang pinatay nitong tatlong siraulong to dito sa game world? Kung para sa kanila nyo gagamitin ng cards, hindi ako papayag makipag-trade. Kung para sa akin, okay lang? Kung sa'yo okay lang, hindi mo na kailangan makipag-trade. Ibibigay ko na sa'yo ng walang kapalit. Eto. Isang halimbawa, ito si Gorain. At si Kilua, si Gorain ay si Makmak Pablo. Si Kilua naman ay si Sabi the Filipino Lawyers. At si Gentro naman ay si Kulaong, si Norman Mangusin. Ganito lumalabas ang kaniyang pagiging in-group bias, mga kaplastik. So panoorin natin yung video. Kasalanan ka ba yung nangyari? Hindi. Dahil to kay Guren. Saan nagpataas sa bill? Yung sayangin ng Breath of Archangel sa mga siraulong to.
Nakalimutan nyo na ba na napakaraming players ang pinatay nitong tatlong siraulong to dito sa game world? Kung para sa kanila nyo gagamitin ng cards, hindi ako papayag makipag-trade. Kung para sa akin, okay lang. Kung sa'yo okay lang, hindi mo na kailangan makipag-trade. Ibibigay ko na sa'yo ng walang kapalit. Ibibigay mo pa rin ba? Kahit nasabihin ko mas marami akong pinaslang na tao sa kanila nung mas bata pa ako. Ha? Buhay ang itinaya natin para makarating dito. Alam nating maaari tayong mapahama. Malayo sa ginagawa ko noon ang ginawa nila Gentro. Inosente ang mga pinaslang kong tao. Hindi iniisip na nasa panganib sila. Yan na. Pag nililigpit akong tao, mabilis at patraidor ang ginagawa kong pagtapos ng buhay. Parang ganyan si Sabi. Hindi ba higit na mas masama ang ginawa ko? Hindi. Hindi ka pwedeng ihanay sa mga siraulong Yan yung to. sinasabi ni Mac Isa pa, Pablo. galit ako sa tatlong to. Pero sa'yo hindi. Ayos ka pa rin sa akin. Diba? Ano lang? Hindi naman makatarungan yun. Oo nga, hindi makatarungan. Pero damdamin ang mahalaga dito. Huwag mo sabihin hindi mo sila kinamumuhian. Diba? Napaka-unfair, sabi nga ni Kilua. That was si Kilua, pwede nating iambing sa pagkatao ni Sabi. At si Gorain naman, si Mac Pablo. Oh, dahil lang sa damdamin. So, ibig sabihin, kahit parehas sila ng sitwasyon before, na si Kilua ay mamamatay tao, at the same time, si Gentro na mamamatay tao din, magkaiba yung sitwasyon, pero mas nasaksihan kasi ni Gorain ang mga nangyayari kay Gentro. Kaya mas hatred niya si Gentro. Dito na pumapasok yung tinatawag na in-group bias o cognitive bias, mga kaplastik. Nawala siyang pakialam sa nakaraan ni Kilua dahil iba daw siya kay Gentro. Samantala si Gentro parehas lang sila ng ugali ni Kilua. O, di ba? Ganon yung reference na nangyayari kay Mac Pablo ngayon. Wala siyang pakialam as long as na hindi siya inagrabyado. Parang ganito rin. Hindi naman siya inagrabyado ni Kilua. Itong si Gorain. Kasi nakatulong siya sa grupo. May pakisama. Kahit na may nakaraan si Kilua na pumapatay siya ng mga inosente. O diba, nagets nyo yung ibig ko sabihin, mga kaplastik? Ganon ang ugali ni Mac Pablo. Wala siyang pakialam kung may nakaraan ka na may ginawa ka ring krimen. As long as na nakigrupo ka o nakisimpatya ka sa ipinaglalaban ni Mac Pablo na pabagsakin si Kulaong. Diba? So yun. Yun yung point of view ko dito, mga kapatid. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Magsasara na po yung venue. At sana po Mac Pablo, ayusin nyo naman yung mga pagiging komentarista mo. Kapag mayroong alay sa grupo nyo, burahin mo na. Dahil yan ang makakasira sa pangalan ni Makagago, sa fanbase ninyo, at sa lahat. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing off. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.